ay meron po tayong dalawang kabataan na ipapanalangin. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. So bago po tayo mag-benediction, ay meron po tayong dalawang kabataan na ipapanalangin. At bago po natin sila ipanalangin, no, sila po yung mga kabataang naghintay. Matagal na silang nagpe-pray pero may perfect timing ang ating Panginoon. Sumunod po sila sa policy ng ating church. Ang policy ng church natin hanggang nag-aaral ay hindi pwedeng manligaw at magpaligaw. No, at kapag may trabaho na, ang sabi ko, pangako ko, sasamahan ko manligaw. Kaya tawagan ko si Joseph at saka si Cherry. Kali kayo rito. Siningil ako ni Joseph nung unang pag-akit niya ng ligaw. Sabi niya, tay, may pangako ka, sasamahan mo ko. Tinupad ko yung pangako ko, kaya sinumahan ko po si Joseph, no, doon po sa lolo at auntie ni Chevy, no, para sabihin yung motibo ni Joseph. Siguro mag-share sila paano ba ang mga pangyayari. Sige. Hello. Ay! Siguro po ay nagulat po kayo. Wag po kayong mag-alala, pati po ako nagulat. Parehong side maririnig namin. Okay. Ano po, ako na lang po mag-start. Hello. 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 Nakakakaba pala po. Ang lamig po ng kamay ko ngayon. Tapos sabi ko po ba, praktisin ko yung sasabihin ko, kaso hindi ko po nagawa. Mas marami po yung kinabahan ako. So, ayun po, konting backstory lang po, no. Nag-explain. Si Joseph po, December 25, 2017, Christmas party po yun dito sa church. Doon ko po siya unang na-notice. Yan. Kasi, ano po yun, special number, si Maki po ay spoken word poetry. Tapos may background music po. Si Joseph po yung natugtog. Sorry Maki, hindi ko naintindihan yung spoken word poetry. Yung tugtog niya yung pinakinggan ko. Ayun. Tapos sabi ko po, sino yun? Ang galing naman tumugtog. Ganyan. Tapos yun pala yung sinasabi sa akin ni Maki na dati pa na Ate sabi, may papakilala ko sa'yo, magaling tumugtog to, ganyan-ganon. I-invite daw niya. Hindi ko naman po nakita agad na siya pala ay na-attend na. Yon. Nalaman ko lang po na nandito na siya nung tumugtog na po siya. Yon. Tapos po, fast forward po, nagkausap po kami kasi tumugtog po kami sa isang dedication po ng bata. Yan. Tapos doon po kami nag-start magka-chat 2018 hanggang 2019. Salamat po sa Lord kasi yung chat na yun ay purely anong chords, anong mga ganap sa church. Wala po yung mga kumain ka na ba, good morning. Wala pong ganon. Wala. Salamat po sa Lord. Pero dahil ako po ay nasa ministry and si Joseph po noon ay bago pa lang, mabigat po yung kalooban ko na nagchat-chat kami kahit wala pong kumain ka naman, good morning, ganyan. So, nag-decide po ako na itigil yung aming chat. Kahit wala pong clarity kung anong meron dun sa aming pag-chat. Yan. Ang ginawa ko po, nag-yes no na lang po ako sa mga chats niya. Hindi ko na po nireplyan. Ganyan. And in short po, ay tinigil ko po talaga. Hanggang tsaka graduating na po ako nung time na yon. Nag-focus po ako sa aking trabaho and nag-decide po ako na stop na talaga. Yan. Hanggang sa 2021,
ako po ay nakaramdam ng burden kasi sabi ko sa Lord, i-open ko yung sarili ko sa iba. Kasi ang tagal pa naman po ni Joseph. Ang tagal naman talaga. Di ba? So, kaya ko gang intayin yun. Ganon. Tapos, kaya po, no talaga sa intay. Pero nagkaroon po ako ng burden kasi kahit nag-decide po ako na maging open sa iba, parang wala pong, alam niyo yun, wala po akong nararamdaman sa iba. Ganon. Kinikilig. Tapos po, kaya lang po, itong si Joseph, simula po nung hindi na kami nag-chat, deadma po talaga siya sa church. Wala man lang hi, di man lang hello. As in, deadma nilalampasan po ako. Pag nasa ministry kami, sa tugtuganan, ang hirap po niyang katugtugan kasi hindi po ako makapagtanong ng chord sa kanya kapag di ko po alam, gawa ng deadma nga po siya. Yan, hanggang sa binrat up ko po siya sa leader. Sabi ko po ay anong gagawin ko, ganyan. Sabi niya, kausapin mo kaya, hindi naman para i-restore, kundi para maging maayos ka. Maayos yung pakikitungo nyo sa isa't isa. To cut the story short po, nag-usap kami September 24, 2021. Yan. Para kinonfront ko po siya kung bakit niya ako dinededma. Tapos doon ko po nalaman na parehas pala po kami nang nafe-feel sa isa't isa. Yan. Pero salamat po sa Lord kasi nung time na yon, nung nag-usap kami, ang layo po ng pagitan namin kasi takot pa po kami makita ng iba. Siyempre, nasa church na tugtog, ganyan. And masaya na nalaman kong parehas, pero nung time na nag-pray po siya, kasi yung ending no, nag-pray po siya. Yan. Pinag-pray po niya ang kalooban ng Lord na kung kalooban po ng Lord ay tulungan niya po kaming makapaghintay. And kung hindi po ay i-preserve niya po kami sa tamang tao, sa tamang panahon. Yun. Napakaganda po ng closing prayer niya bago po kami mag-part ways. And salamat sa Lord. Again, wala pa rin pong any physical touch or malayo po talaga kami nag-usap. Yun. Salamat po sa Lord. And then, akala ko po magiging okay na kasi nag-agree kami na, sige, pagdating sa church, hindi na tayo dedmahan. Mas grabe pa po yung pang-dedma ni Joseph. Yun, simula na. Grabe pa talagang deadmatics, ganun. Wala po talagang, wala. As in, pero salamat sa Lord kasi binigyan niya kami ng circle of friends na doon po kami nakakapag-usap. Alam niyo yung pag nasa circle, nag-uusap naman kami, kilala niya o kilala ko siya. Ginawa ko nga po nun, sinasabi ko na lahat ng story ng buhay ko para mapag-isip-isip niya na. Opo, legit. Sabi ko, sige, bahala ka dyan, kukwento ko na lahat, ganyan. Para napag-iisip-isip niya na yung buhay ko na, ayun, ganun po. And then, yun nga po, nagtuloy-tuloy siya hanggang sa 2022 po, nag-pray ako sa Lord kasi sobrang na-hurt po ako na bakit naman ganun? Ang usapan namin ay hindi kami okay na kami, magpapansin na kami, act normal sa church, ganyan. Pero sobrang deadma naman. Tapos umiyak po ako noon. At hiningi ko po sa Lord na alisin niya sa akin yung pain. Sobrang instant po noon kasi from umiiyak po ako, talagang nablank po yung emosyon ko. Sabi ko, Lord, nasan yung pain? Nawala po talaga, asintahan ako, hindi ko po maramdaman yung bigat, ganon. And then, dun po nag-start pang-usap ang Lord na sa Song of Songs 2:7, sabi niya, do not awaken love until it so desires. Salamat po sa Lord kasi dun niya, sa verse na yon pinakita sa akin. Kasi kung sa Song of Solomon, baka hindi ko po binasa yon kasi alam ko na po yung verse. And then, nang binasa ko po siya sa mga next verses, sabi po doon, ang true love daw ay parang wild deer, na kung gusto mo ng perfect view, you really have to be careful of your actions. Kasi kapag nilapitan mo yung isang deer, nang hindi ka nag-iingat, aalis po siya. Hindi mo maaabutan yung deer kasi mailap siya. So, hindi po sinabi ng Lord na, yes, si Joseph yon, intay mo or whatever. Pero ang sinabi po ng Lord ay, kung gusto ko talaga, maging maingat po ako sa actions ko. And from that point po, mas lalo po akong nag-focus sa Lord. Sinet aside ko na po yung mga naiisip ko na yon at pinanghawakan ko po yung salita ng Lord na mag-ingat sa akin pong actions. So yun na nga po, 2023, September 2024, same date po nung kinausap ko siya. Siya naman yung kumausap sa akin. Finally, kinausap na po. Siya naman yung kumausap, finally. Sabi po niya,
kung pwede daw kaming magkape. Sabi ko, bakit? So, sinong kasama natin? Sabi, si Lord daw. Tapos, yung pala, naipagpaalam niya na kay nanay at tatay, kay nanay and tatay Tony. Ayun. And yun po, dun po siya nagsabi na, naghingi po ng permission kung pwedeng manligaw. Kaya po dun sa mga sumunod na araw, tama po si tatay, pumunta po si tatay sa amin, legit pala talaga po yun. Pag tama na ang panahon, sasamahan niya po manligaw. Tinatawanan po kami sa bahay kasi both side po, kasi bakit daw nagpapaalam pa, parang bata. Pero on the other side, thankful po sila sa buhay ni nanay and tatay kasi ginaid po kami parehas ni Joseph ng maayos and nakagraduate po, nagkaroon ng trabaho ng hindi po pumasok sa isang relasyon. Ayun, I wanna end this testimony po with the life verse na pinanghawakan ko, Psalm 37:4. Delight yourself into the Lord, that He may give you the desires of your heart. Sabi ko po, kung si Joseph ay isang kanta, siya po ay sukdulang biyaya. Kasi, pinanalangin ko po siya sa Lord, pero higit pa po siya sa isang sinagot na panalangin. Kaya, nagulat po talaga ako na yung line-up sukdulang biyaya. Yun. Thank you, Lord. Ikaw naman. Hello. Yan, kanina pa ako naiiyak talaga. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Yung... Pero, yun. Yung nararamdaman ko ngayon, gusto ko lang sabihin na hindi ko ma-contain yung galak na naramdaman ko sa Lord. Kasi mas nauna siyang gumraduate kaysa sa akin. Ako ay nag-aaral pa noon. At nung time na kami ay nag-usap, natutunan ko manalangin, mag-pray. Pag-pray siya. At kaya po yung kinuwento niya kanina na sinabi niya na hindi ko po siya pinapansin. Kasi yun po yung naisip kong way para hindi ako mapahamak. Hindi ako mapahamak yung magkaroon ng motibo yung bawat actions na gagawin ko sa kanya. Kasi ayaw kong, sa sarili ko, may emosyon din po akong tao. At yun po yung isang bagay na ipinag-pray ko sa Lord na gusto kong i-work out ni Lord sa akin. Ang ginawa ko pong way, hindi ko po siya pinansin. Tagal na panahon, hindi ko po siya pinansin. At dinededma ko lang po siya at kapag kami kailangan lang po, saka lang po ako sa kanya lumalapit. Yun po yung naging way ko para makope ko yung bagay na gusto kong i-work out ng Lord sa akin. At hindi po ako mapahamak to the point na yung bawat actions ko, ang maging foundation niya is yung emotions dahil gusto ko siya. At salamat po sa Panginoon dahil while waiting po, dun sa pangako na inilaan niya para sa akin, tinuruan niya akong mag-intay, at the same time, tinuruan niya ako sumunod. Ang isang, nagulat din po ako kasi yung life verse ko rin. Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. While waiting po, ang ginawa ko po, naging hello. Habang naghihintay... Hello. Habang naghihintay po, ang isang bagay po na ginawa ko ay unahin ng Panginoon sa buhay ko. Maging magalak sa lahat ng bagay na ginagawa ko sa Kanya. Naiyak po ako. Kasi sobra po akong nagagalak. Hindi ko naman, kumbaga, yung desire ng puso ko, yung desire ng Panginoon, inalign niya sa desire na kung ano yung meron ako.
pinag-pray ko siya, pero at the same time, nagpe-pray ako sa kalooban ng Panginoon. May times po na mahirap talaga sumunod. May mga bagay ka na gustong gawin sa Kanya. May mga bagay ako na gustong gawin sa Kanya. Pero dahil ang gusto ng Panginoon ay sumunod ka, susunod ka. At sobrang worth it po na sumunod sa Panginoon. Legit po yan. Habang naghihintay, sobrang worth it po na mag-wait sa pinangako ng Panginoon sa atin. Hindi ko na po ikakwento yung background, nakwento na po niya eh. Pero, yun talaga po, ang ginawa ko, hindi ko po siya pinansin. Kahit po sa social media, nung after po namin mag-usap ng personal na ano nga po yung naging dahilan bakit hindi ko siya pinapansin, kahit social media po, hindi ko po siya kinakausap. Promise. Ang tuwing kinakausap ko lang po siya kapag may kailangan ako, may kailangan ipa-reimburse, gano'n. Kung anong chords nito, gano'n. Kasi kahit parang nafe-feel ko kasi kapag i-chat ko siya, chat ko rin siya, although hindi ko naman siya kinakausap, parang yung madadali na naman tayo ng emosyon. Di ba? So, isang bagay nga na tinuturo sa atin ng Panginoon ay yung our heart is the most deceitful part of our body. Yung puso natin na merong emosyon, di ba? If we kapag gumagawa tayo ng isang bagay or kilos natin, if ang foundation natin is yung emotion natin, maaari tayong mapahamak. Ang isang bagay na ginawa ko po, at ito po yung gusto po naming i-share din sa bawat isa, lalo po sa mga kabataan, ay ang mag-pray, sumunod, at mahalin ng Lord sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Gusto ko rin po magpasalamat sa mga tao pong ginamit ng Panginoon to guide me at also po sa Kanya. Nagpapasalamat po kay tatay at nanay at maging kay Ate Love po na nasa Japan na patuloy pong nagabay sa akin. Kasi po dati natatakot po ako mag-pray. Ayoko po mag-pray. Kasi kapag feeling ko nagpipray ako, parang ipinupush ko yung sarili ko na gumawa ng actions. Yun yung mindset ko dati eh. Natatakot ako mag-pray. Pray for someone na gusto mo ipag-pray. Pero nung sinabihan po ako ni Ate Love, hindi ko po makakalimutan na sinabi niya. Hindi naman ibig sabihin na nagpe-pray. Ang ibig sabihin, kaya ka nagpe-pray, para gabayan ka ni Lord. Yun po yun. Nagpe-pray ka para gabayan ka ni Lord. Hindi para i-push mo yung bagay na gusto mo. Nagpe-pray ka kasi meron kang gusto mo na ang matupad ay yung kalooban ng Panginoon, hindi yung kalooban mo. Yun po si Ate Love din po yung nag-push sa akin para manalangin. At nagpapasalamat po ako dahil isa po siya dun sa sinabi sa Proverbs 15 verse 22. Sabi po dun ay, plans fail without good advice, but they succeed with advice of many others. Hindi lang po sa pagmamahal, yan, nag-preach na. Hindi lang po sa pagmamahal, in all aspect po ng buhay natin, pwede po natin siyang gamitin at i-apply. Kailangan po nating maki-fellowship at magkaroon po ng mga good counselors katulad po ni nanay at tatay, mga kuya at ate po natin para magabayan po tayo. Ginagabayan po nila tayo hindi para pigilan tayo sa gusto natin, kundi maging tama yung buhay natin at magabayan tayo na hindi tayo mapahamak. So, yun po. And gusto ko pong i-end po yung sharing ko po ngayon doon sa caption ko po ito. Ito po ay caption ko sa one of my wallpaper. Sabi po dito ay, God has perfect timing. Never early, never late.
It takes a little patience and faith, but it's worth the wait. And worth the wait nga po. Ipagpe-pray po natin si Joseph at si Chevy. Nancy, halika rito. Pag-pray natin siya. Kaya po natin nagkaroon ng revelation na ganito para wala na po magpe-pray pa sa kanila. Ibig sabihin, thank you na po sila. At kung tama po yung proseso, ganito po ang nangyayari. No? Kaya gusto namin gabayan talaga ang mga kabataan, no? Para hindi kayo mapasubo, mapahamak, no? Makatapos muna kayo, magkaroon ng trabaho, at pag meron na, ay saka lamang sasamahan ko. Kung lalaki, sasamahan ko maligaw. Mukhang may sasamahan na naman ako. Sige po, manalangin tayo. Sige, Panginoon, stretch your hands toward them. Sige. Panginoon, kami ay nagpapasalamat na kayo ang author ng love story ni Joseph at ni Chevy. Salamat, Panginoon, na kayo po ang gumabay sa kanila pong mga buhay hanggang sa panahon na ito, Panginoon, na nasa tamang panahon, Panginoon, upang sila ay magkaroon ng relasyon sa bawat isa. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang pag-ibig nila sa isa't isa, lalo pang lumaki, lalo pang lumago, Panginoon, at ang kalapong relasyon, Panginoon, makapagbibigay ng kaluwalhatian sa inyo. Pinagpapala po namin ang relasyong ito sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mabuhay ang? Okay. So, nakakatawa, at least, pareho silang tiga-Gia Lipa. Walang mawawala sa atin. Okay, so mga kabataan, paalala, hanggang nag-aaral, huwag mo na magpapaligaw o manliligaw. Pag nakatapos na at may trabaho, yun, sasamahan ko kayo kung kayo'y lalaki. Nung sinamahan ko ay, sabi ko, kausap ko yung lolo, sabi ko, kaya po ako narito, gusto kong sabihin sa inyo na yung amin pong binata ay talaga pong dalisay ang paghahangad po sa inyong apo. Kaya sabi ko, Joseph, ikaw na magpatuloy. Tumayo po tayo sa benediction. Masaya po tayong lahat para sa kanila. Okay.